Mga kada, anong usually na dahilan ng pagka-stress mo sa trabaho? Kung burnout to the max ka na, huwag kang mag-alala dahil may solusyon dyan ng ating bisita. Isa sa mga pambatang motivational speaker at leadership coach ng bansa, Lloyd Luna sa Kada Umaga. Mga kada, let's welcome our guest! Isa siyang writer, author, business consultant, political thinker, strategist, and one of the best motivational speakers dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Lloyd Luna! Good morning! Naku, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin, Mr. Lloyd Luna. Definitely. My pleasure. Upo po tayo at bumati muna sa mga kada natin. Hey, Kada! Good morning. Yeah! Love the energy. I love the energy already. Kamusta, Mr. Lloyd? Very good. Motivational speaker, so Very, I think always good. we have to start there. Yeah, good morning po sa inyo. At kanina, no, napanood natin ang ating mga kada na nakakaranas ng burnout or matinding work-related na stress. Alam mo na yan, minsan may ganon. Pero para sa mga kada na gustong itong maiintindihan at mauunawan kung paano mang i-deal with this kind of problems, ano ba exactly ang ibig sabihin ng burnout? Oh, sa isang salita, ang burnout is parang isang bumbilyang na pundi. So, ibig sabihin nito, ayaw mo na ginagawa mo. Definitely, nandun ka pa, pero ayaw mo na. So, nagtatrabaho ka, pero wala kang dahilan, wala ka ng gana, pero wala kang mapuntahan. So, basically, burnout is just, hindi ka na nagpa-function, pero nandun ka pa din. Pero yung bombilyang napundi, pwede pa naman niyang umilaw. Paano yun iilaw? Oh, yeah. Kailangan mo Ayan, makita yung motivasyon galing sa sarili mo. Unang-una kung bakit mo inumpisahan yung ginagawa mo. Kasi sometimes, sa sobrang laki ng demand sa atin, hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin at bakit natin ito ginagawa. Pero minsan ang hirap hanapin nun. Yung parang nandun yung siya peace sa of mind. kasuluk-sulukan. Parang kahit anong advice yung ibigay ng mga kaibigan natin, ng family natin, parang ang hirap niyang hugutin. Anong gagawin natin nun? Hindi mo siya makikita kasi sa labas. In fact, hindi mo siya maririnig galing sa labas. Normally, itong motivation, this is the inner drive. Ikaw ang nakakaintindi nito base sa sarili mo, pakikipag-usap sa sarili mo. So regardless kung meron kang magagaling na advisors dyan sa tabi mo, it doesn't matter because end of the day, motivation comes from within. So, ibig mo sabihin, mental and emotional, kailangan nating i-manage to sa sarili natin, kahit anong mangyayari pa sa paligid natin. Right. Pero how do we get into that mindset? Well, first of all, dapat magkaroon ka ng time para sa sarili mo talaga. Which is, because of the demand of work, basically, yun yung wala tayo. Yun na nga. So, wala tayong chance. We don't give ourselves chance to be with ourselves and to talk it out. So, Mr. Lloyd, how do we know na parang this is a burnout sa trabaho, hindi yung parang sa personal na buhay or ano yung silver lining doon? Well, dun ako, lagi ko sinasabi sa mga tao na dapat hindi mo i-distinguish yung work saka personal because everything is personal. I see. So, hindi mo siya distinguish because what happens at home affects what happens at work and vice versa. So once you put the distinction, talaga mababaliw ka. Ito ba ay work-related or personal? Because wala dapat distinction eh. So paano natin i-handle yung stress sa trabaho? Yung stress sa trabaho, basically, it's a mindset. Una, yan ba talagang trabaho mo? Yan ba yung gusto mong ginagawa? Or yan yung kailangan mo lang ginagawa? So it depends kung necessity siya or hilig. Right. Kapag kailangan mong gawin, nandun yung pinakamataas na stress. So ngayon, kapag necessity siya because you have to pay your bills, na hindi lang dahil gusto mo lang pumasok. So paano yun? Yes? Go ahead. Kung natanong na natin sa sarili natin kung ito ba trabaho na gusto natin ginagawa o kailangan, paano naman i-handle yung mga katrabaho? Pagdating sa mga katrabaho kasi, toxic minsan I don't let the world dictate on how I should behave and how I should respond. Basically, they can do anything they want against me, but at the end of the day, hindi sila makakakuha ng kahit na anong reaction that will merit yung kanilang yung kanilang ginagawa sa akin. Pero minsan, kahit sabihin natin ganyan, no, Sir Lloyd, parang sabihin natin, wala tayong naririnig, nakikita, minsan naapektuhan pa rin tayo. Yeah, we will still feel emotionally. it. Diba? Right. We still feel it. And hindi ko sasabing hindi ako naapektuhan, but that effect can be either one of two ways. No? Either it can drive you forward,
pwede mo kasi maging inspiration ng mga kaaway mo yan, actually. Yeah. Yung mga naninira sa'yo, pwede mo siya maging Pwede maging motivation. drive. Pwede maging drive. So either it can be your drive or it can be your cause for depression. Yes. O kaya yung burnout na. So mamimili ka doon, ano sa tingin mo yung gusto mong result nung ginagawa sa'yo nung environment mo or mga tao sa environment mo? Nasa sayo lang talaga Nasa eh. sayo. Kailangan tamang mindset. Pero, paano ba yun mabubuo? Parang, meron ba tayong routine na kailangan gawin? Araw-araw, meron ba tayong mga questions or affirmations na kailangan pakinggan everyday? Minsan ang hirap gawin. Ang daling sabihin, ang hirap gawin. Mahirap siyang gawin, especially kapag ang mga tao sa environment mo is the same thinking as you have. So in other words, kailangan mong tanggalin yung sarili mo sa isang grupo kung saan ang thinking nila ay lahat negative because basically, yun ay magiging thinking mo. So kailangan mo humanap ng support group mo na mag-iisip ng kakaiba, meaning more positive than negative. Support system talaga. Tatanggalin mo yung sarili mo doon sa isang environment na ayaw mo yung mga kasama mo. Para kahit bumalik ka sa workplace na yun sila, okay ka. Kasi alam mo na hindi sila same mindset as you are. So, Mr. Lloyd, yung time para sa sarili na sinasabi mo, pwede yung halimbawa, syempre, yung ibang mga kada natin, meron naman silang pinupuntahan, kinakausap nila, alam mo na yan. So, lahat tayo may mga ganon. May mga tao din na lumalapit tayo doon. Pero, when you say na ang sarili natin, kailangan nating i-control, how do we get there? Kasi maraming pong mga kada natin na walang support system. Yung iba, mag-isa lang sila kasi kailangan nila magtrabaho eh. Depende kasi sa personality ng mga tao. May mga taong sobrang, pag may problema sila, wala silang ibang gustong makasama because they want to talk about their problems? Exactly. They don't want to talk about it. Mga, sinasabi lang, mga introvert yung mga gitong tao. No? And walang problema doon because may mga tao mas nasusolve nila yung problema nila if they are alone. May mga tao na hindi sila makasolve ng problem pag walang affirmation. Pag walang reklamo, joke. Hindi ko alam. Does it help to let it out? It helps, but sometimes some people solve their problems alone by themselves. Some people cannot solve without others listening to them or giving them Which advice. becomes pag-usapan po yun. Right. Another issue naman po Which yun. is sa akin, you have to know kung sino ka dun sa tao na yun. Oo, kasi otherwise, hindi mo masosolve. Ang halimbawa, ako, ayaw ko nang may kausap, pero kakausap ako, paano masosolve? Gusto kong balikan yung kanina, no? Yung sinasabi ko na, ang dali sabihin, ang hirap gawin, tapos sabi mo nga, pwede na yung pipili ka ng mga tao sa paligid mo na tutulong din sa'yo. Pero paano pag introvert yung isang tao? Yung parang, alam mo yun, yung parang sanay naman na siya na walang kasama. Paano niya i-uplift yung sarili niya? Well, nasa kanya yun, hindi kasi, wala kasi sa personality ko yung ako lang mag-isa yung susolve. Ako kasi yung isa sa mga kailangan ko ng kasama para may mapagsabihan ng mga bagay-bagay. Pero sa mga taong kaya nilang i-handle yun eh. All they are asking from the world is time. For someone that I know, talagang tatago siya, papasok siya sa kanyang sariling kuweba, wala siyang gustong kausapin. After 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, maybe 1 month, pagbalik niya okay na siya as if walang nangyari. So, walang problema dun sa ganung case. Because again, we have different ways of dealing with our personal situations, good and bad. In general, ano ba yung dapat nilang gawin para ma-handle nila yung stress na to physically and emotionally and mentally? First, I guess, kailangan nating, we have to be at peace with ourselves, asking ourselves, is the thing that I'm doing right now, yung bang ginagawa ko ngayon, is this something that I really want? Or is this something that is just, kailangan ko na talagang gawin to? Because kapag kailangan ko lang gawin, it's not sustainable eh. Yeah. Kasi kailangan mo lang gawin. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, I think kahit anong stress mamamanage mo eh. Because exactly, ito yung gusto mong ginagawa. And that's the main difference. So, Sir Lloyd, since pinag-usapan natin yung mga stresses, no, ito yung mga senyales, sabi nga nila, headache, hirap sa pagtulog, pagkakaroon po ng muscular tension, or fatigue din, and dermatological disorders. Lahat yan mangyayari po sa isang tao bago siya may realize na actually na burnout lang po siya sa trabaho. Right, kung ikaw ay reactive, kung hindi mo alam. Kaya lang, sa dami-dami ng nalalaman natin ngayon, social media, lahat ng information nandiyan na, hindi ka muna kailangan dumating sa point na yan. Sa mga symptoms na ito. Kasi pwede mo siyang i-prevent. By again, simply, changing your perspective. Kasi minsan, gusto mo na ibang result, pero yun natin lang ginagawa mo. So, it doesn't make any sense. Doon ka pa rin pupunta kung yun pa din yung ginagawa mo. Kung yun pa din yung thinking mo, tingin mo masosolve yung problema na nasolve mo gamit yung same thinking? Definitely hindi.
Makakatulong ba sa amin yung pakikinig ng mga ng mga motivational speech? Oh, yes. Oh, kasi trabaho ko yan. Importante makinig kayo, ha? Kasi trabaho ko yan. So, makakatulong talaga siya. Bakit? Kasi nga trabaho ko. Aside sa trabaho mo yan? Hindi. Kasi syempre kaming mga motivational speaker, we are trained to help people. Kumbaga, ako nga, kahit sa sarili ko, minsan may pinagdadaanan ako, pero kailangan ko pa rin gawin yung... How do you motivate yourself? I hire myself. No. Expensive, kaya sabi ko, wag na lang. No, again, I find my time for myself. And then breathe a little. Again, change perspective. Sure. Breathing, tapos So doon lang din talaga babalik din. Pero ang tanong, ikaw ba na burnout na? Oh, yes, Sa trabaho? definitely. I think last 2 years ago, once, for 3 months. And then last year, another 3 months. Ang ginawa mo? At paano ka Ang na tagal burnout? 3 months. Isang episode yan eh. Pwede ba paiksiin natin? Baka kasi yung mga kada natin nanonood, na-experience din yung tulad na experience mo. If you have been a motivational speaker globally for the past 17, 18 years, and dumating yung pandemic, Oh, yeah. I had to question myself, ano pang silbi ko? Walang seminar, walang talks. So I was put in that situation whereas hindi ko magawa yung gustong-gusto kong ginagawa. Hindi ka madidepress ka. Oo naman. And that for me was the most important time in my life when I had to think over, kung wala itong ginagawa kong ito at hindi ko magawa yung ginagawa ko, ano yung pwede kong gawin? Because kailangan ko mai-release yung sarili ko. That was the time that I was able to come up with ideas na hindi lang yung purpose ko is maging motivational speaker, kundi mag-build din ng mga taong susunod sa akin na motivational speakers. That was the time when I put up the Public Speaking Institute. So ngayon, nagtuturo na ako ng maging motivational speakers yun. So you share your skills. Nakatulong din pala Nakatulong yun. siya. Yung ano na yun yung situation, yung challenge na yun for you. Right. Kaya nga, yung bad situations natin, it can either be our drive, Yes. or it can this either cause or reason for Correct. depression. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.